Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1391. Pagbabalik sa Falling Star Pavilion. Ang wormhole na konektado sa Falling Star Pavilion ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng Yan Alliance, na pinoprotektahan ng napakahigpit na depensa. Hindi ipinaalam ni Xiaoyan sa publiko ang wormhole na ito. Bagamat ang mga bayad na nakolekta mula sa mga gumagamit ng wormhole ay magiging napakataba, nadama ni Xiaoyan na mas mabuting maging mahinahon pagdating sa mga ganoong bagay. Kung hindi, maaari itong pukawin ang ilang hindi kinakailangang gulo dahil mayroon lamang isang wormhole na humahantong sa Central Plains mula sa malalim sa loob ng hilagang kanlurang bahagi ng kontinente. Ito ay magiging sanhi ng marami na makaramdam ng paninibugho kung ang salita ay magkakalat. Ang isang itim na wormhole ay nasuspine sa hangin sa loob ng isang walang katulad na malaking bulwagan. Dahan-dahan itong umiikot habang ang mga alon ng nakakagulat na spatial fluctuation ay ibinubuga mula sa wormhole. Ito ba ay isang wormhole? Ang mga mata ng grupo ni Kailin ay medyo natigilan at nakikiusyoso habang pinagmamasdan ang wormhole na ito. Ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng wormhole. Ang ganitong bagay ay bihirang makita sa isang lugar tulad ng hilagang kanlurang rehiyon ng kontinente. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Nakatayo sa tabi niya ang Little Fairy Doctor, Xuanwo Zunzi, at Qinglin. Ang mga dalubhasa na naimbitahan ay nakabalik na sa Central Plains pagkatapos na malutas ang problema mula sa Profound Lion Sect. Kuya, pangalawang kapatid, aalis na kami. Kung may mangyari sa hinaharap, maaari kang magpadala ng isang tao sa Falling Star Pavilion. May isang tao doon na tatanggap sa iyo. Lumingon si Xiaoyan, tumingin kina Xiaoding at Xiaoli bago ito ngumiti ng nakangiti. Tumango ang Xiao Duo nang marinig nila ang impormasyong ito. Naiintindihan mo. Ingat ka. Ngumiti si Xiaoyan, ngunit wala siyang sinabing hindi kailangan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa lahat ng naruroon at saka nanguna sa paghakbang sa wormhole. Agad siyang nawala. Si Kailin, na karga-karga si Xiao Xiao, ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran gayon din ang grupo ng Little Fairy Doctor. Marahang napabuntong hininga sina Xiaoding at Xiaoli na may pakiramdam ng kawalan habang pinagmamasdan ang grupo ni Xiaoyan na nawala sa loob ng wormhole. Nanatili sila ng kaunti pa bago pinaalis ang kanilang mga tao. Sa inner hall ng Falling Star Pavilion. Ito ang anak mo. Pinag-aaralan ni Yao Lao ang maliit na batang babae na nakasuot ng puti. Nakayakap siya sa hita ni Xiaoyan at ginagamit ang malalaking itim na mga mata nito para titigan siya. Ang kanyang matanda na mukha ay natatakpan ng pagkagulat na ekspresyon. Hindi sinasadyang ngumiti at tumango si Xiaoyan nang makita niya ang paraan ng pagkilos ni Yao Lao. Batid niya na si Yao Lao ay nahuli ng Hall of Souls nang pinaghinalaan si Kailin na buntis. Sa makatuwid, hindi niya alam ang sitwasyong ito, kaya maikling ipinaliwanag ni Xiaoyan kung ano ang nangyari noon. Hihihi. Hindi inaasahan, talagang hindi inaasahan. Kahit na ang karaniwang ugali ni Yao Lao ay hindi nababagabag, kusang umiling pa rin siya matapos marinig ang kwento ni Xiaoyan. Nanlilisik ang kanyang mga mata kay Kailin habang nanunukso. Noon, galit na galit sa iyo itong asawa mo. Kung hindi dahil sa matandang ito, natatakot ako na baka pinatay ka niya. Medyo namula ang malamig na mukha ni Kailin nang marinig niya ang mga salita ni Yao Lao. Noon, tahimik siyang nakipagpalitan ng suntok kay Yao Lao ng maraming beses. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang matanda noon, na mukhang mas malakas lang ng kaunti sa kanya, ay talagang napakalakas. Xiao Xiao, mabilis na batiin ang Grand Teacher. Marahang tinapik ni Kailin ang maliit na ulo ni Xiao Xiao at mahinang sinabi sa kanya kung ano ang gagawin. Nang marinig ito, kinusat ni Xiao Xiao ang kanyang malalaking itim na mata. Napatingin siya kay Xiaoyan na medyo nag-aalangan. Nang makita siyang ngumiti at tumango, siya ay nahihiyang tumawag. Grand Teacher. Isang masayang ngiti ang lumabas sa puso ni Yao Lao pagkatapos niyang marinig ang malambot na boses ni Xiao Xiao. Wala siyang anak ngunit itinuring niya si Xiaoyan bilang sarili niyang anak. Mula sa kanyang pananaw, ang anak na babae ni Xiaoyan ay katulad ng kanyang sariling apo. Hindi alintana kung gaano kalakas ang isang matandang lalaki sa kanyang edad,
ang kanilang mga puso sa huli ay makadarama ng kahinahunan para sa maliliit na bata. Lumakad pasulong si Yao Lao. May ngiti sa gilid ng kanyang mga mata habang hinawakan niya si Xiao Xiao na puno ng pagmamahal. Pagkatapos nito, pinisil ng kanyang nangungunot na kamay ang maliit na kamay ni Xiao Xiao. Isang kagalakan ang lumitaw sa kanyang mga mata makalipas ang ilang sandali habang sinabi niya. Napakalakas ng espiritual na lakas. Siya rin ay may kaugnayan sa apoy at ang kanyang katawan ay may katulad na bakas ng kahoy. Hindi ito sa labas ng larangan ng posibilidad para sa kanya na maging isang alchemist. Napangiti si Xiaoyan nang marinig ang bulalas ni Yao Lao. Naramdaman na niya na si Xiao Xiao ay maaaring maging alchemist sa kanyang konstitusyon. Ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan ay higit na mas mahusay kaysa sa kanya noon. Kung siya ay maayos na inayos, ang kanyang potensyal sa hinaharap ay magiging pambihira. Ang kanyang espiritual na lakas ay mas malakas pa kaysa noong natuklasan kita noon. Bukod dito, ang kanyang konstitusyon ay maraming beses na mas malaki kaysa sa iyo. Kung siya ay maayos na inayos, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay mas higit pa kaysa sa iyo, sa kanyang ama. Si Yao Lao ay may nasa sabik na kinang sa kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng kislap ay isang bagay na nakita ni Xiaoyan noong una niyang nakilala si Yao Lao. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ang pagsusuri ni Yao Lao. Maaaring mahalaga ang talento at konstitusyon, ngunit ang mga tagumpay sa hinaharap ay tinutukoy ng tiyaga ng isang tao. Ang dahilan kung bakit naabot ni Xiaoyan ang yugtong ito ngayon ay hindi dahil umasa siya sa kanyang talento. Sa halip, nakamit niya ang mga tagumpay mula sa pananatili sa pagitan ng buhay at kamatayan sa sunod-sunod na madugong labanan. Ang isang tunay na dalubhasa ay hindi umaasa sa talento kundi sa matinding tiyaga. Patuloy na kinurot ng kamay ni Yao Lao ang mga buto ni Xiao Xiao. Gumamit ng kaunti pang puwersa ang kanyang mga kamay, na naging sanhi ng pagpaut ng maliit na bibig ni Xiao Xiao. Nagpatuloy siya sa pagungol, dahilan para tumawa ang lahat. Bakit hindi tinuturuan ng matandang ito ang maliit na Xiao Xiao sa hinaharap? Sa wakas ay inangat ni Yao Lao ang kanyang ulo matapos siyang kurutin ng matagal. Nakatingin ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang nagtatanong siya ng walang pag-aalinlangan. Maging siya ay hindi napigilan ang sarili nang makaharap si Xiao Xiao, na parang perpektong hilaw na jade. Ngumiti at tumango si Xiaoyan nang magmungkahi siya ni Yao Lao. Dinala niya si Xiao Xiao pabalik sa Falling Star Pavilion para sanayin niya. Walang sino man sa mga kakilala niya ang makakalampas sa medicinal refinement skills ni Yao Lao. Natural na pinakamabuti para sa kanya na personal na pakasalan si Xiao Xiao. Naunawaan din ni Xiaoyan sa kanyang puso na ang talento ni Xiao Xiao ay maaaring maging lubhang kaakit-akit, ngunit ang kanyang talento ay hindi sapat upang maging sanhi ng pagkabalisa ng isang dalubhasa tulad ni Yao Lao. Tunay na itinuring ni Yao Lao si Xiao Xiao bilang kanyang apo at nais niyang lumaki siyang perpekto. Nagdulot ito ng kaunting kirot sa puso ni Xiaoyan. Ang batang ito ay naglalakbay kasama mo sa loob ng wormhole sa loob ng ilang araw. Hayaan mo muna siyang magpahinga ng maayos. Magiliw na tinapik ni Yao Lao ang ulo ni Xiao Xiao at ibinalik siya kay Kailin ng may pag-aatubili. Kasunod nito, inutusan niya ang isang tao na tulungan si Kailin at ang kanyang anak na babae na manirahan. Kung ganoon, dapat ipagpatuloy ninyong dalawa ang pakikipag-usap. Si Kailin ay isang taong maalalahanin sa iba. Alam niya na ang guro at disipulong ito ay kailangang magsalita tungkol sa isang bagay. Kaya naman, marahan niyang kinausap si Xiaoyan bago dahan-dahang umalis kasama si Xiao Xiao. Inalis lamang ni Yao Lao ang kanyang mga mata matapos makitang inalis ni Kailin si Xiao Xiao. Ngumiti siya at sinabing, "Bata, nakatulong ka sa pagsilang ng isang mabuting anak. Gayunpaman, ang pagsasama mo ni Medusa ay lumampas sa inaasahan ko." Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Medyo komplikado ang relasyon nila ni Kailin. Sinong mag-aakala na si Reyna Medusa, na humahabol kay Xiaoyan na may layuning pumatay sa loob ng maraming taon, ay talagang magiging asawa niya. Narinig ko na rin ang tungkol sa bagay na ito sa pagkakataong ito. Ang makapagpadala ng dalawang Chanzen ay sapat na upang ipakita na ang Hall of Souls ay hindi naglaleko. Gayunpaman, sila ay dumanas ng malaking kawalan sa pagkakataong ito.
Ang 9th Chanzen ay pinatay mo kaagad, at ang 4th Chanzen ay binugbog ng kalahati hanggang sa mamatay bago tumakas. Yao Lao at tumawa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang pinaplanong gawin ng Hall of Souls. Ang angka na ito ay palaging misteryoso at hindi maarap. Tiyak na nagsasagawa sila ng isang pakana mula sa paraan ng kanilang pagtitipon ng mga kaluluwa. Bukod pa rito, mula sa kamakailang pagdami ng pagtitipon ng mga kaluluwa, malamang na napakabilis ng pag-usad ng pakana na ito. Batay sa impormasyong nakuha ko, tila sumiklab ang ilang malalaking digmaan sa labas ng sentral ng plains. Malamang nakasangkot sa mga digmaang ito. Pag-iisip ni Yao Lao. Oh, ang mga digmaan ay sumabog sa iba pang bahagi ng kontinente. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig ito. Medyo hindi mapalagay ang pakiramdam niya. Ano ang pinaplano ng mga taong ito mula sa Hall of Souls? Oo, tumanggaw si Yao Lao na may tame time na ekspresyon. Ilang sandali pa ay mahina siyang bumuntong hininga at iniba ang paksa ng usapan. Mayroong kalahating buwan pa bago magsimula ang Special Trade Fair. Dapat din tayong maghanda ng maayos sa panahong ito. Ang mga makakasali sa Special Trade Fair ay pawang mga nangungunang eksperto at makapangyarihang paksayon. Masyadong kaakit-akit ang Purifying Demonic Lotus Flame. Dahil nakakuha tayo ng balita tungkol dito, malalaman din ito ng ibang paksayon. Kung kaya tiyak na magbabayad tayo ng malaking halaga para sa huling halaga. Tumanggaw si Xiaoyan. Ang Purifying Demonic Lotus Flame ay nasa ikatlong pwesto sa Heavenly Flame Rankang. Ang ranggo na ito lamang ang nagpahiwatig ng malaking lakas nito. Ang pang-akit nito ay natural na isang bagay na hindi na kailangang banggitin. Kahit na ito ay isang fragment lamang ng mapa, ang halaga nito ay medyo nakakatakot. Hindi magiging madali na matagumpay na makuha ito mula sa maraming kakompetensya. Ano man ang mangyari, kailangan nating makuha ang Purifying Demonic Lotus Flame. Mayroong 4 na fragment ng mapa. 3 sa kanila ay nasa iyong mga kamay. Dapat nating makuha ang huling piraso kahit na ano. Sabi ni Yao Lao. Ang Heavenly Flame sa 3 nangungunang pwesto ng Heavenly Flame Rankang ay nagtataglay ng lubhang mapanirang puwersa. Ang 3 uri ng Heavenly Flames na ito ay napakabihirang sa mundo. Kahit na pagkatapos ng 10,000 taon o kahit na daan-daang libong taon, magiging mahirap na bumuo ng isa pa. Nabalitaan pa na ang mundo ay hindi nang ahas na lumikha ng napakarami sa nangungunang 3 Heavenly Flames dahil sa sobrang lakas ng mga ito. Kapag ang isa sa mga Heavenly Flames ay ganap na nawala, ang pangalawang apoy ay lilito pagkatapos ng 10,000 taon. Ang banal na bagay na ito ay kinatatakutan ng mga espiritu ng mundo. Battle Through the Heavens. Kabanata 1392. Special Trade Fair. Sa sandaling nakabalik na si Xiaoyan sa Falling Star Pavilion, siya at si Yao Lao ay sabay na nag-retreat. Habang nagre-retreat silang dalawa, ang pale lightning at iba pang hindi natural na kababalaghan ay madalas na lumilitaw sa kalangitan sa itaas ng Falling Star Pavilion. Ang mga madalas na kaganapang ito ay naging sanhi ng maraming mga alagad ng Falling Star Pavilion na magulat sa kanila. Gayunpaman, ang hindi pangkaraniwang mga kababalaghan na ito ay hindi nakapinsala sa anumang bagay sa mundo ng bituin. Ang isang pares ng dark golden figure ay tahimik na susugod sa mga ulap ng kulog kapag nabuo ang pale lightning at ay absorb ang lahat ng pale lightning habang umaalingaw-ngaw ang alon ng mga dumadagandong na tunog. Ang ganitong uri ng hindi pangkaraniwang kababalaghan ay nagpatuloy sa halos kalahating buwan bago sila unti-unting bumagal. Si Yao Lao at Xiaoyan ay dahan-dahang lumabas ng Stone Tower sa bundok sa likod ng Falling Star Pavilion makalipas ang kalahating buwan. Puno ng pagod ang mga ekspresyon nila. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa ngunit walang lakas na magbitaw ng anumang hindi kinakailangang salita. Parehong bumalik sa kani-kanilang mga silid at nagpahinga ng 3 buong araw. Nagkita lamang muli sina Xiaoyan at Yao Lao sa tanghali sa ikatlong araw. Pagkatapos ng 3 araw na pahinga, tuluyan nang bumawi ang kanilang mga aura. Umalis na tayo. Ngumiti si Yao Lao at nagsalita nang makita si Xiaoyan. Matapos mabilang ang oras, magsisimula na ang Special Trade Fair. Oras na para umalis sila. Tumanggaw si Xiaoyan. Sa sandaling ito,
Tanging si Kailin at ang Little Fairy Doctor ang sumama sa kanya. Ang Falling Star Pavilion ang kanilang kuta, at si Yao Lao ay aalis na sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, ito ay mas mahusay para sa mas maraming mga tao upang manatili sa likod upang palakasin ang mga depensa. Naayos ko na ang mga bagay tungkol sa Falling Star Pavilion nang naaangkop at magmamadaling babalik kung may nangyaring aksidente. Si Yao Lao ay nakatayo sa tuktok ng isang bundok na tinatanaw ang Star Realm. Ngumiti siya at hindi na nagpatuloy. Ang kanyang paa ay humakbang sa walang laman na hangin habang siya ay mabilis na sumugod sa labasan ng Star Realm. Alis na rin tayo. Lumingon si Xiaoyan at hinimok si Kailin at ang Little Fairy Doctor matapos makitang umalis si Yao Lao. Ang Little Fairy Doctor ay malumanay na tumango habang silang tatlo ay mabilis na sumunod kay Yao Lao. Ang Spatial Trade Fair ay isang hindi pamilyar na termino sa loob ng Central Plains. Tanging ang mga nangungunang paksayon at eksperto sa buong kontinente ang nakakaalam tungkol sa impormasyong nauugnay sa Spatial Trade Fair. Nang magsimula ang tinatawag na Spatial Trade Fair na ito, walang tiyak na tagapag-ayos, ngunit ang lahat sa huli ay nangangailangan ng ilang mga panuntunan upang mapanatili ang mga tao sa linya. Habang unti-unting lumawak ang Spatial Trade Fair, sa wakas ay lumitaw ang isang angkop na organizer. Gayunpaman, ang organizer na ito ay hindi isang solong eksperto o paksayon. Sa halip, ang kaayusan ay pinananatili ng tatlong sekta na may mga pangalan na hindi masyadong kilala. Ang tatlong sekta ay ang Ground Line Gate, Mysterious Space Sect, at Reflecting Treasure Mountain. Ang mga pangalan ng tatlong sekta na ito ay hindi kasing kilala ng apat na pavilion. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, kahit na ang mga paksayon tulad ng Burning Flame Valley at ang Profound Sky Sect ay hindi minamaliit sa kanila. Maraming nakatagong kapangyarihan sa loob ng Central Plains. Ang tinatawag na One Hall One Tower, Two Sects Three Valleys, Four Pavilion ay hindi maaaring maging pinakamalakas na paksayon sa loob ng Central Plains. Ang ilang mga paksayon ay nagpapanatili ng isang napakababang profile, ngunit mayroon din silang napakatibay na pundasyon at lakas. Bukod dito, ang lakas ng mga paksayon na ito ay hindi nagpatalo sa anumang kilalang paksayon, ngunit ang mga paksyong ito ay hindi naglantad sa kanilang mga sarili sa mata ng mga ordinaryong tao dahil sa kanilang estilo. Ang tatlong paksayon na ito ay lubos na mapagkakatiwalaan sa mata ng mga eksperto mula sa Central Plains. Matapos ang pakikitungo sa kanila ng hindi mabilang na bilang ng beses, sila ay pinili bilang mga organizer ng maraming matalas na mga eksperto. Kaya, walang aksidenteng magaganap sa kaganapan. Ang Spatial Trade Fair ay naging mas malaki at mas engrandi habang magkasamang pinamamahalaan ng tatlong paksayon. Maraming mga reclusive na eksperto ang maaakit ng mga tunay na kayamanan ng mga trade. Ang fair na ito ay maaaring ituring na ang pinakakapakipakinabang na lugar ng kalakalan sa buong kontinente ng Daochi. Kahit ang Tian class na Dao skills ay hindi masyadong bihira sa Spatial Trade Fair na ito. Siyempre, kung nais ng isang tao na makakuha ng ganoong kasanayan, kailangan ng isa na kumuha ng isang bagay na magpapasaya sa kabilang partido. Hindi dapat isipin ng isa na subukang magnakaw sa kaganapang ito. Kung hindi, ang isa ay magdurusa sa pinagsama-samang pag-atake ng tatlong malalaking sekta sa pag-oorganisa at titingnan ng may pagkagalit ang iba pang mga eksperto dahil ang sino mang gustong lumahok sa Spatial Trade Fair na ito ay kailangang manampa na atakehin nila ang sino mang nagdulot ng kaguluhan sa kaganapan. Karamihan sa mga tunay na dalubhasa ay nagpapanatili pa rin ng mga salita na kanilang isinumpa. Bagamat may nangyaring tulad nito sa ilang mga nakaraang kaganapan, ang mga gustong mangagaw ng gamit ng ibang tao ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Dahil sa lahat ng mga panuntunang ito na lumago ang Spatial Trade Fair. Ang bilang ng mga nangungunang eksperto na naakit nito ay tumaas din. Ang lokasyon ng Spatial Trade Fair ay ginanap sa isang tigang na disyerto sa katimugang bahagi ng Central Plains. Karaniwang umiihip ang buhangin at hangin sa lugar na ito, na naging dahilan upang mawalan ito ng mga tao. Bukod dito, ito ay isang mahirap na lugar at bihira ang anumang paksayon na nagsisikap na kumita mula dito. Kaya naman, ang disyerto na ito ay isang tigang na kaparangan.
Hindi kailanman maiisip ng isang ordinaryong tao na ang lugar na ito, kung saan kahit isang mabangis na hayop ay hindi gustong pumunta, ay ang pinakamagandang lugar ng kalakalan sa loob ng Central Plains. Swoosh! Ang rumaragasang tunog ng hangin ay biglang lumitaw sa maaliwalas na kalangitan sa labas ng disyerto, at apat na malabong figure ang lumiwanag pababa. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa gilid ng disyerto. Nandito ba? Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumingin sa disyerto kung saan nagngangalit ang dilaw na buhangin. Nagtatakang tanong niya. Oo, ngumiti si Yao Lao at tumango. Dahan-daang lumibot ang mga mata niya sa paligid habang mahinang tumawa. Ang lugar na ito ay maaaring mukhang ganap na desyerto, ngunit kung maingat mong maramdaman, masasabi mong may napakaraming makapangyarihang aura sa loob. Nagtaas ng kilay si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Yao Lao. Ang kanyang puso ay nanginginig habang ang kanyang espiritual na pagdama ay kumalat sa lahat ng direksyon. Mabilis na bumalatay sa mukha niya ang pagkagulat. Saglit niyang inalis ang kanyang spiritual perception sa paligid at nakatuklas ng mahigit 100 aura sa disyerto na ito. Ang pinakamahina sa mga aura na ito ay nasa 3-star Dao Zone class habang ang pinakamalakas ay malabo na naglalabas ng kakaibang pagbabago. Maraming beses nang naramdaman ni Xiaoyan ang gayong ripple mula kay Yao Lao. Ito ay isang misteryosong pagbabago-bago na mayroon lamang isang piling tao na Dao Sheng. Bagamat ang ripple na ito ay napakahina, nangangahulugan din ito na ang may-ari ng aura ay naabot man lang ang 8 change peak ng 9-star Dao Zone class. Kung hindi, imposibleng lumikha ng gayong pagbabago-bago. Talagang karapat-dapat itong maging pinakamataas na grade trade fair sa Central Plains. Nakaakit ito ng napakaraming eksperto. Mahinang puri ni Xiaoyan. Ito lang ang mga aura na nararamdaman niya. Batid ng kanyang puso na may ilang mga aura na hindi niya matukoy. Ang mga may-ari ng mga aura na ito ay malamang na may saint sa kanilang pangalan. Hahaha. Ito ay isang maliit na bahagi lamang. Pagkatapos na ipasok ito, malalaman mo na ito ay talagang umaayon sa kanyang reputasyon ng pagiging high-end. Hinimas ni Yao Lao ang kanyang balbas at tumawa. Agad niyang idinagdag na medyo seryoso. Lahat kayo ay dapat kumilos kapag nakapasok na tayo. Maraming eksperto sa loob. Ang ilan sa mga nakatagong sekta ay maaaring hindi kilala, ngunit ang sekta doon ay maaaring naglalaman ng isang lumang malademonyong pag-iral ni Dao Sheng. Kaya, pinakamahusay na iwasan silang masaktan kung kaya natin. Tumango ang grupo ni Xiaoyan nang marinig nilang binalaan sila ni Yao Lao. Ang kasalukuyang Falling Star Pavilion ay maaaring mabilis na umuunlad, ngunit ito ay dahil umaasa ito sa katayuang alchemist ni Yao Lao at sa kanyang lakas sa Bansheng. Kung hindi, ang Falling Star Pavilion ay isa lamang paksayon na katulad ng Wind Lightning Pavilion. Maaaring hindi masabi ng isa na makakahanap ang isang tao ng malaking bilang ng mga katulad na paksayon sa Central Plains, ngunit tiyak na marami sa kanila. Siyempre, kung ang iba ay darating na nag-uudyok sa atin, natural na hindi tayo maging malambot. Bahagyang ngumiti si Yao Lao habang nagsasalita. Ang klase ng Bansheng ay maaaring hindi mapapantayan, ngunit mayroon pa rin siyang ibang katayuan. Siya ay isang kilalang alchemist sa Central Plains. Sa harap ng titulong ito, kahit ang mga tunay na elite na Dao Sheng ay hindi magiging mayabang kapag nakilala siya. Tara na. Hindi na nagsalita pa si Yao Lao matapos tumunog ang kanyang mga salita. Kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, humakbang ang kanyang katawan sa walang laman na hangin habang sumusugod siya patungo sa pinakamalalim na bahagi ng disyerto. Automatikong nawala ang yellow sandstorm na umihip sa daan ng halos 100 metro na ang layo nito sa kanyang katawan. Si Xiaoyan at ang dalawa pang sumunod na malapit sa likuran. Ang sandstorm na ito na labis na kinatatakutan ng isang ordinaryong tao ay hindi nagdulot ng anumang sagabal sa kanila. Kaya naman, nakarating na ang grupo ni Xiaoyan sa pinakamalalim na bahagi ng disyerto makalipas ang 10 minuto. Sinundan nila si Yao Lao at umakyat sa isang napakatarik na bundok ng buhangin. Lumipat ang kanilang mga mata sa kabilang bahagi ng buhangin na bundok nang marating nila ang tuktok. Isang gulat ang bumalatay sa kanilang mga mukha.
Makikita ng isa ang 1,000 talampakan na malaking black hole na dahan-daang umiikot sa tuktok ng matayog na bundok ng buhangin, na matatagpuan sa gitna ng disyerto. Unti-unting kumakalat mula rito ang mga alon ng puwersa ng pagsipsip. Sa sandaling ito, isang pares ng mga tao na may napakalakas na aura ang bumagsak mula sa nakapalibot na mga buhangin na bundok. Sumakay sila sa wormhole at nawala. Ito ang pasukan ng Spatial Trade Fair, ha? Sarili nitong kaharian ang nilikha para dito. Napakaganda. Marahang antong hininga si Xiaoyan at ulong sa sarili habang pinag-aaralan ang eksenang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1393. 8-Colored Origin Stone. Napangiti si Yao Lao nang makita ang natulala na ekspresyon ng trio ni Xiaoyan. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Pasok tayo." Tumanggo si Xiaoyan at ang dalawa pa nang marinig nila ang mungkahi ni Yao Lao. Gumalaw ang kanilang mga katawan, at sumugod sila patungo sa matayog na buhangin na bundok. Lumitaw sila sa harap ng spatial black hole sa loob ng ilang flash. Paminsan-minsan ay may mga taong nagmamadaling dumarating kapag dumating silang apat. Napahinto ang kanilang mga mata sa grupo ni Xiaoyan bago muling tumingin kay Kailin at sa Little Fairy Doctor. Ang mga maaaring pumunta sa lugar na ito ay hindi tanga. Malinaw na alam nila ang uri ng mga taong darating. Kaya naman, bihira ang sinumang hanggal na tao na sadyang humakbang pasulong at makahanap ng gulo. Hindi pinansin ni Yao Lao ang mga titig na ito. Humakbang siya sa walang laman na hangin at pumasok sa spatial black hole. Sumunod ang grupo ni Xiaoyan sa likuran. Naramdaman nilang tatlo ang kakaibang lakas na bomb-alot sa kanila nang pumasok sila sa spatial black hole. Walang masamang intensyon sa puwersang ito. Sa halip, tila nagsusumikap ito. Saglit na naging itim ang lahat sa harap ng grupo ni Xiaoyan pagkatapos nilang makapasok sa black hole. Maya-maya pa, nagsimulang lumitaw ang liwanag at ingay. Ipinikit nila ang kanilang mga mata. Ang mundo sa harap nila ay naging isang maliit na bayan. Kapag ang mga mata ay sumulyap sa langit ng maliit na bayan, makikita na ito ay ganap na kulay abo. Nagkaroon ng ligaw at marahas na spatial ripple na malabo na ibinubuga. Ito ang Space Town, ang lokasyon kung saan ginaganap ang Spatial Trade Fair. Kahit na ang lugar na ito ay hindi kasing lawak ng Gu-realm, ito ay sapat na laki upang magamit bilang isang lokasyon ng kalakalan. Tumingin si Yao Lao sa mga abalang kalye at tumawa. Tumanggo si Xiaoyan at ang dalawa pa. Ang kakayahang lumikha ng isang kaharian bilang isang lokasyon ng kalakalan ay isang malaking bagay na dapat gawin. Bagamat hindi malaki ang kaharian na ito, hindi ito isang bagay na maaaring likhain ng isang ordinaryong tao. Mag-ikot-ikot muna tayo. Walang mababang produkto dito. Lahat yan ay bihirang bagay. Natawa si Yao Lao. Pagkatapos nito, humakbang siya at naglakad patungo sa isang kalye. Sumunod sa likod niya ang grupo ni Xiaoyan na may curious na mukha. Patuloy na naglilibot ang kanilang mga mata sa kanilang paligid. Napuno ng berdeng mga platform ng bato ang magkabilang gilid ng kalye. Ang mga bagay tulad ng mga scroll, mga bote ng jade, mga sandata, at core ng halimaw, ay inilagay sa kanila. Isang mahinang liwanag ang ibinubugaw mula sa mga bagay na ito, na nagpapahiwatig na ang mga ito ay hindi mga ordinaryong bagay. Ang ilang mga figure ng tao ay nakaupo sa likod ng mga platform ng bato, at lahat ng mga taong ito ay ipinagmamalaki ang malalakas na aura. Maliwanag, hindi sila mga tao na madaling masaktan. Earth Demon Kick, D-Class High Grade Dao Skill. Great Mysterious Skills, D-Class High Grade Chi Method. Body Transformation Pill, Tier 7 High Grade Medicinal Pill. 10,000-year-old Bloody Spiritual Ginseng. Ang iba't ibang nakakasilaw na bagay ay patuloy na pumasok sa paningin ni Xiaoyan habang ang kanyang mga mata ay patuloy na lumukso sa paligid. Ang pambihira ng ilan sa mga bagay ay nagdulot ng pananabik na bumangon sa puso ni Xiaoyan sa kabila ng kanyang pagiging mahinahon. Ang magagandang mata ni Kailin at ng Little Fairy Doctor sa gilid ay nagsiwalat din ng kakaibang kinang. Earth Core Spirit Serum. Ang medicinal pill na napino nito ay maaaring makaakit ng 6 na kulay na pill lightning. Ang mga mata ni Xiaoyan ay napadpad sa mga sangkap ng gamot na naglalabas ng nakakagulat na enerhiya.
Marahan niyang nalalanghap ang isang subo ng malamig na hangin. Hindi inaasahan na mayroon ding ganoong bagay sa lugar na ito. Ang kalye ay hindi mahaba, 200 metro lamang. Nang matuklasan ni Xiaoyan na nakarating na sila sa dulo, sa wakas ay binawi niya ang kanyang mga mata habang hindi lubos na nasisiyahan. Natulala ang mukha niya. Sa kalyeng ito lamang ay mayroong higit 10 bagay na interesado siya. Bagamat interesado si Xiaoyan sa mga ito, wala itong gaanong silbi sa kanya. Kaya naman, pagkatapos ng ilang maikling pagtatanong, nagpasya si Xiaoyan na isuko ang pagpapalit sa kanila. Ang halaga ng mga bagay na gustong ipagpalit ng matatandang tusong ito ay hindi gaanong mababa sa mga bagay na kanilang ibinebenta. Marahang bamantong hininga si Xiaoyan sa medyo nanghihinayang paraan. Hinayla na lang niya si Kailin sa mas malalim na bahagi ng bayan nang matuklasan niyang bigla itong tumahimik. Mabilis siyang nagulat. Tumingin siya sa direksyon kung saan siya nakatingin. May 7 kulay na bato doon. Ang batong ito ay halos kalahating kamao ang laki. Mayroong 7 napakalinaw na linya dito, at isang espesyal na enerhiya ang malabo na nagmumula rito. 7-colored origin stone. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Xiaoyan. Tahimik siyang naunawaan nang makilala niya ang bagay na ito. Ang tinatawag na 7-colored origin stone na ito ay isang mutated spiritual stone. Nagtaglay ito ng kakaibang relasyon sa 7-colored heaven swallowing python. Nabalitaan na ang isang 7-colored origin stone ay halos hindi nalilito sa lugar kung saan namatay ang isang 7-colored heaven swallowing python. Isang 7-colored origin stone ang sumipsip ng dugo ng heaven swallowing python para lumikha ng kakaibang enerhiya. Ang enerhiya na ito ay nagsilbing pagpapakain sa isang 7-colored heaven swallowing python. Hindi nakakagulat na huminto si Kailin dahil dito. Dahan-daang humakbang pasulong si Xiaoyan. Lumipat ang kanyang mga mata sa likod ng platapormang bato. Isang malandi na matanda ang mahinang nakaupo sa lugar na iyon. Hindi niya binati ang grupo ni Xiaoyan, na huminto sa harap ng stone platform. Itong matandang ginoo, maaari ko bang malaman kung ano ang gusto mo kapalit nitong 7-colored origin stone? Hindi alintana ni Xiaoyan ang saloobin ng matanda habang siya ay mahinang ngumiti at nagtanong. Ang payat na matandang iyon sa wakas ay itinaas ang kanyang mga mata matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang sinabi. 2 Tier 8 medicinal pill na may hindi bababa sa 3 kulay na pill lightning. Mukhang medyo mahal, hindi ba? Pinunasan ng kamay ni Xiaoyan ang 7-colored origin stone. Maaaring bihira ang bagay na ito, ngunit hindi ito gaanong bihira. Higit sa lahat, limitado ang halaga nito. Ito ay kapakipakinabang lamang sa isang 7-colored heaven swallowing python. Ito ay walang kabuluhan para sa sino man na makuha ito. Kaya, ang halaga nito ay hindi katumbas ng 2 Tier 8 na gamot na tableta na may 3 o higit pang mga kulay ng pill lightning. Nag-cross-hand si Yao Lao at tumayo sa gilid. Hindi siya hamarang. Ang tanging ginawa niya ay ngumiti habang pinapanood si Xiaoyan na nakikipagtawaran sa payat na matandang iyon. Huwag mong ipagpalit kung sa tingin mo ay mahal. Ang payat na matandang iyon ay punong-puno ng karakter habang iniikot ang kanyang mga mata. Hindi tinatrito ng kanyang tono si Xiaoyan bilang isang customer. Naiikot lang ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya umabot sa stage kung saan malapit na siyang mag-apoy sa galit. Kung hindi man lang siya nagkaroon ng ganitong pasensya, hindi niya matitiis ang mga mapait na pagsasanay na iyon. Habang plano ni Xiaoyan na ipagpatuloy ang pakikipagtawaran sa kabilang partido, biglang hinawakan ni Kailin sa gilid ang kamay ni Xiaoyan. Ang kanyang medyo malamig ngunit maislan na daliri ay marahang nagsulat ng salita sa palad ni Xiaoyan. Bilhin mo. Bahagyang nagulat si Xiaoyan kay Kailin. Naunawaan niya na si Kailin ay hindi isang hanggal na babae. Bukod dito, ang isang 7-colored origin stone ay maaaring bihira, ngunit ito ay hindi isang bagay na dapat ay mayroon siya sa lahat ng mga gastos, ngunit siya ay patuloy na iginiit. Palihim pa nga niyang ipinasa ang ganoong mensahe kay Xiaoyan. Sa anumang kaso, ito ay nagkakahalaga ng pag-uusap tungkol sa bagay na ito. Bagamat natanggap ni Xiaoyan ang mensahe ni Kailin, hindi niya agad binago ang kanyang mga salita.
Nagpatuloy siya sa pakikipagtawaran sa payat na matandang iyon. Nang medyo nairita si Xiaoyan, binato niya ang isang bote ng jade at hinawakan ang 7-colored origin stone bago tumalikod kasama si Kailin para umalis. Nagulat ang payat na matandang iyon nang makita ang maliksi na pangangalakal ni Xiaoyan. Hinawakan niya ang bote ng jade sa kanyang harapan at tiningnan ang laman nito, na medyo natigilan. Ilang sandali pa, sumimangot siya at tumingin sa likuran ng grupo ni Xiaoyan, na nawawala sa di kalayuan. Pakiramdam niya ay may mali sa kanyang puso nang hindi niya maintindihan kung bakit. Kalokohan, mali ba ang pagkakakilala ng matandang ito? Pero halatang 7-colored origin stone iyon. Ano ang meron sa lalaking iyon? Nagdududa ang ungol ng payat na matanda. Gayunpaman, walang sino man ang naruroon upang malutas ang kanyang pagdududa. Matapos agawin ang 7-colored origin stone, mabilis na nawala sa paningin ng matanda ang grupo ni Xiaoyan. Pagkatapos lamang ng pagliko ay huminto si Xiaoyan. Ibinigay niya ang 7-colored origin stone kay Kailin at nagtanong. May problema ba sa batong ito? Nagulat si Yao Lao at ang Little Fairy Doctor sa gilid habang hinihintay nilang magpaliwanag si Kailin. Mabilis nilang sinuri ang 7-colored origin stone ngunit hindi nila nakita ang pagkakaiba. Natanggap ni Kailin ang 7 kulay na pinagmulang bato. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang malamig na mukha habang sinasabi niya. Ang isang ordinaryong tao lang ang nakakaalam na ang lugar kung saan namatay ang isang 7-colored heaven swallowing python ay may posibilidad na bumuo ng 7-colored origin stone. Gayunpaman, hindi nila alam na kung ang 100 o higit pang 7-colored heaven swallowing python ay mamatay sa parehong lugar, may posibilidad na mabuo ang isang 8 kulay o kahit 9 na kulay na origin stone, ngunit imposible talaga para sa 100 7-colored heaven swallowing python na mamatay sa parehong lugar. Kaya, ang isang ordinaryong tao ay nakakaalam lamang ng 7-colored origin stone hindi ang 8 o 9 na kulay na mga bato. Ang tunay na rurok ng 7-colored heaven swallowing python ay hindi kilala sa pangalang ito. Sa halip, ito ay tinatawag na 9-colored heaven swallowing python, ngunit ang mga ninuno lamang ng heaven swallowing python na may pinakamayamang bloodline ang makakarating sa antas na iyon. Ito ay isang alaala na minana mula sa bloodline ng heaven swallowing python. Ang isang ordinaryong tao, kahit ang mga taong katulad mo, ay hindi alam ito. Nang marinig ang mga salitang ito, hindi lamang nagulat si Xiaoyan, maging si Yao Lao ay medyo natigilan. Maliwanag, hindi pa nila narinig ang sikretong ito. Hindi nakakagulat na ikaw lang ang makakakilala nito. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling. Curious niyang tinanong. Kung ganoon, 8 ba o 9 na kulay ang origin stone na ito? Pinutol ng kuko ni Kailin ang kanyang daliri. Isang patak ng dugo ang dumapo sa origin stone. Makakakita ang isang tao ng dahan-dahang gumagalaw na linya sa likod ng ika-7 linya sa makinis na ibabaw ng bato. Upang makita kung gaano karaming mga kulay ang origin stone na ito, dapat gumamit ng dugo ng isang 7-colored heaven swallowing python. 8-colored origin stone. Medyo naawa si Xiaoyan nang makita niya ito. Kung ito ay isang 9-colored origin stone, malaki sana ang nakuha ni Kailin sa pagkakataong ito. Siyempre, aware siya na sarili niyang kasakiman ito. Ang 8 kulay ay hindi na masama. Kung ito ay ginamit ng maayos, ito ay makabuluhang magpapataas ng lakas ni Kailin. Ang 8 kulay na bato ay maaaring iba sa 7 kulay na bato sa pamamagitan ng isang kulay, ngunit ang enerhiya na nakapaloob sa mga ito ay ibang-iba. Hihihi. Kung alam ito ng matandang iyon, malamang nadudura siya ng isang subo ng dugo. Ngumiti si Yao Lao. Ito ay hindi inaasahan na sila ay makahanap ng ganoong pakinabang pagkatapos na dumating lamang sa Special Trade Fair. Tara na, dadalhin ko kayong lahat para makakita ng tunay na kayamanan. Nandoon din ang kailangan natin. Ikinaway ni Yao Lao ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, inikot niya ang kanyang katawan at naglakad sa isang gilid ng kalye. Mabilis na sumunod si Xiaoyan at ang Little Fairy Doctor. Sa wakas, hinaplos ni Kailin ang 8-colored origin stone sa kanyang kamay bago niya ito inilagay sa kanyang storage ring.
Hindi niya natuklasan ang napakaliit na linya na tahimik na lumitaw sa likod ng ikawalong linya nang ilagay niya ang Origin Stone. Battle Through the Heavens. Kabanata 1394. Sinaunang Hall. Ang Space Town ay hindi masyadong malaki. Binubuo lamang ito ng dalawang magkasalubong na sinaunang kalye, at maraming tao sa maliit na bayang ito. Bukod dito, lahat sila ay napakalakas na mga individual. Lahat sila ay mga nangungunang dalubhasa sa labas ng mundo habang sila ay karaniwan dito. Si Xiaoyan at ang dalawang iba pa ay sumunod kay Yao Lao habang sila ay gumagala sa ilang mga sinaunang kalye. Hindi sila huminto sa daan dahil sa nakakasilaw na mga bagay sa magkabilang gilid. Nagmamadali silang pumunta sa kanilang destinasyon bago tuluyang huminto sa dulo ng isang kalye. Ang kanilang destinasyon ay sa gilid ng Space Town. Medyo naging walang laman ang paligid, at hindi na kasing ingay ng dati. Isang sinaunang gusali ang nakatayo sa lugar na ito habang kumakalat mula rito ang napakatandang pakiramdam. Para bang ito ay nakatayo doon magpakailanman, dahilan upang ang isa ay matakot na maliitin ito. May dalawang walang ekspresyong matandang nakasuot ng kulay abong damit na nakatayo sa labas ng gusali. Nakatayo silang dalawa nang hindi gumagalaw, na parang mga estatwa. Gayunpaman, mayroon pa ring malakas na pagbabago-bago ng Daoqi na malabong kumakalat sa kanilang mga katawan, na nagiging sanhi ng paghanga sa puso ng isa. Itong dalawang door guard lang ang nakaabot sa level ng 6-star Daozun. Ang isang eksperto sa ganoong antas ay ituring bilang isang VIP kahit na sa Profound Sky Sect o sa kasalukuyang Falling Star Pavilion. Mula dito, masasabi ng isa ang matataas na pamantayan ng Spatial Trade Fair na ito. Ang Ancient Treasure Pavilion na ito ay hindi isang lugar na basta-basta maaring pasukin ng kahit sino. Napangiti si Yao Lao. Maliban kung ang isa ay eksperto o paksayon na karapat-dapat na pagkatiwalaan ng tatlong dakilang sekta na nag-oorganisa ng Spatial Trade Fair, hindi makukuha ng isa ang imbitasyong ito. Si Yao Lao ay maaaring ituring na isang matandang patron. Natural, hindi masyadong mahirap para sa kanya na kumuha ng imbitasyon. Bahagyang tumango ang tatlo ni Xiaoyan. Hindi basta-basta pwedeng pumunta dito. Naglakad si Yao Lao patungo sa pintuan pagkatapos tumunog ang kanyang mga salita. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang pulang glow ang lumabas sa kanyang manggas at tinungo ang dalawang matandang lalaki. Hinawakan ito ng isa sa mga matandang lalaki, at ang pulang glow ay naging maliwanag na pulang invitation card. Maligayang pagdating. Ang walang ekspresyong matatandang lalaki ay nagsiwalat ng pagbabago nang matanggap nila ang pulang ilaw. Ang kanilang mapupungay na mga mata ay sumulyap sa grupo ni Yao Lao bago yumuko. Ikinaway ng isa sa kanila ang kanyang manggas at apat na itim na ilaw ang bumaril patungo sa grupo ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, nanatiling nakabitin ang ilaw sa harapan nila. Ang mga ilaw ay nakakagulat na madilim itim na mga daupang. Karamihan sa mga pumapasok sa lugar na ito ay nagtatago ng kanilang mga pagkakakilanlan. Kung tutuusin, ang isa ay hindi nagpapakita ng kanyang kayamanan. Ang mga daupang na ito ay espesyal na ginawa ng tatlong dakilang sekta. Maaari nitong pigilan ang iba na mag-usisa. Nakangiting paliwanag ni Yao Lao. Agad niyang isinuot ang daupang na ikinatago ng kanyang buong katawan. Isinuot din sila ng grupo ni Xiaoyan. Tara na. Ngumiti si Yao Lao. Pagkatapos nito, pinangunahan niya ang daan patungo sa pavilion na puno ng isang sinaunang aura. Sumunod ang grupo ni Xiaoyan sa likuran. Lumipad ang mga mata ni Xiaoyan nang pumasok ang mga yabag nila sa sinaunang pavilion na ito. Ang gusali ay dimli ilaw at mukhang ordinaryo. Walang espesyal dito at wala ring pakiramdam ng kayamanan. Apat na bisita, mangyaring sundan ako. Mabilis na lumapit ang isang matandang nakasuot ng kulay abo habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang kanyang paligid. Malambing niyang ibinalita sa kanila bago naglakad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na gusali. Walang sinabi si Yao Lao habang sumusunod siya. Pamilyar siya sa kanyang paligid. Mabilis namang sumunod ang tatlo sa likuran niya. Naglakad ang grupo sa ilang koridor ng gusali sa loob ng ilang minuto. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang malaking tansong pinto.
Ang matandang iyon ay tumigil din sa kanyang mga yapak at itinaas ang kanyang mga kamay kay Yao Lao. Wala siyang sinabing hindi kailangan habang tahimik na umalis. Ito ang ating destinasyon. Mahinahong sinabi ni Yao Lao. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang itinulak ang sinaunang tansong pinto. Isang mahinang liwanag ang bumungad sa loob, ngunit hindi ito naiwasan ni Yao Lao. Sa halip, humakbang siya at pumasok. Sinundan siya ng trio ni Xiaoyan sa tansong pinto. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan, at pagkatapos na mawala ang matinding liwanag, isang sinaunang bulwagan na kalahati ng laki ng stadium ang lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Ang loob ng sinaunang bulwagan ay napuno ng maraming upuang bato. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakaupo, at ang mga mukha ng mga taong ito ay itinago din ng isang itim na dawpang tulad ng grupo ni Xiaoyan. Walang makapagsasabi ng pagkakakilanlan ng kabilang partido. Ang pasukan ng grupo ni Xiaoyan ay nakaakit ng ilang mga mata, ngunit ang mga mata na ito ay mabilis na umiwas. Naramdaman pa rin ni Xiaoyan ang ilang mga mata na palihim na tumitingin sa kanila. Tila pinaplano nilang tuklasin ang kanilang mga pagkakakilanlan sa pamamagitan ng isang pambungad. Hindi tumugon si Yao Lao sa mga matanong na titig na ito. Naglakad siya papunta sa medyo ilang lugar at umupo sa isang upuan. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at naging distorted ang paligid. Maraming eksperto ang naruroon. Dapat tayong mag-ingat. Kung hindi, ang ating mga pag-uusap ay maaaring matuklasan nila. Mahinang paliwanag ni Yao Lao. Tumanggaw si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nilaibat ng mga mata niya ang paligid niya. Natuklasan niya ang medyo maraming special na bakas sa ilang iba pang mga lugar. Maliwanag, ang iba pang naruroon ay lubos na maingat. Tahimik muna tayong maghintay. Malamang na magsisimula na ang mga transaksyon sa lugar na ito. Mahinang nagsalita si Yao Lao bago tumahimik. Ramdam ni Xiaoyan na tila dahan-daang sinusuri ni Yao Lao ang bulwagan sa sandaling ito. Parang gusto niyang tuklasin ang background ng mga taong ito. Si Xiaoyan ay natural na hindi nakatulong ng husto kay Yao Lao pagdating sa naturang pagsisiyasat. Sa lakas ng kanyang 8-star Dao Zun, maaaring ituring siyang napakalakas sa labas ng mundo, ngunit mayroong hindi bababa sa 10 tao sa silid na ito na maaaring malampasan siya. At saka, natural na tamad siyang mag-scan sa kwarto. Kung hindi, maaaring maakit siya ng ilang hindi kinakailangang problema. Habang sinisiyasat ni Yao Lao, ang iba ay nanatiling tahimik habang tahimik na lumipas ang 2 oras. Ilang figure na nakasuot ng itim na dawpang ang pumasok sa bulwagan sa loob ng 2 oras na ito. Ang isang magaspang na sulyap ay nagsiwalat na mayroong higit sa 100 tao ang naruroon. Ho! Si Yao Lao sa gilid ay mahinang bumantong hininga habang naghihintay si Xiaoyan na may pagkabagot. Noon lang lumingon si Xiaoyan at mahinang nagtanong. Nakahanap ka na ba ng kahit ano? Ha ha ha. May mga nadagdag. Tila may mga pamilyar na tao na dumating. Ngumiti si Yao Lao, ngunit hindi niya ibinunyag kung sino ang mga pamilyar na tao na ito, kaya walang magawang umiling si Xiaoyan. Klang. Isang malinaw na tunog ng gong ang biglang lumitaw sa tahimik na sinaunang bulwagan na ito habang si Xiaoyan ay nakakaramdam ng kawalan ng magawa, at isang mapuputing buhok na may puting balbas na matandang lalaki, na mukhang isang naghihingalong lalaki, ay dahan-daang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat mula sa distorted space. Napakunot ng noo si Xiaoyan sa ilalim ng dawpang nang matuklasan niya ang maputing buhok. Base sa kanyang sentido, medyo nakakatakot ang kalahating patay na matandang ito. Ang kakaibang pagbabago bago na tanging isang piling tao na Dao Sheng ay malabong lumitaw sa kanyang paligid. 9 change peak Dao Zun, ha? Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Ang maputing buhok na matandang ito ay malamang na may kalahating paa sa klase ng Bansheng. Kung ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay mapipigilan muli, ito ay sasailalim sa isang pagbabagong magbibigay daan sa kanya na sumulong sa isang Bansheng. Ito ang pinuno ng bundok ng Reflecting Treasure Mountain, ang matandang si Baoshan. Nakakita na siya ng hindi maisip na bilang ng mga kayamanan sa kanyang buhay at may napakatalam na mga mata. Noong una ko siyang makilala noon, isa na siyang kilalang eksperto sa buong Central Plains. Ang kasalukuyang siya ay naging isang 9 change peak Dao Zun. Malayo lang siya mula sa isang Bansheng.
Ang malambot na boses ni Yao Lao ay ipinadala sa tainga ng trio ni Xiaoyan. 9 Change Pick daw Zun. Si Kailin at ang Little Fairy Doctor ay nagpakita ng matinding ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang mga salitang ito, lalo na si Kailin. Medyo naalog ang puso niya. Ang Central Plains ay talagang karapat-dapat na maging lugar na may pinakamataas na pamantayan sa kontinente ng Daochi. Kung ang gayong dalubhasa ay dumating sa hilagang kanlurang bahagi ng kontinente, ang ekspertong iyon ay tiyak na nasa tuktok, ngunit siya ay nagpakita upang mag-host ng trade fair. Siyempre, hindi ito isang ordinaryong trade fair. Hahaha. Ito ay isa pang special trade fair. Kumusta ang lahat? Ang matandang lalaking iyon na si Bao Shan ay inilibot ang kanyang mga mata sa malaking bulwagan. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang kanyang nakakatandang boses, ngunit walang sumasagot sa kanyang pagbati. Kakaibang tahimik pa rin ang kapaligiran ng bulwagan. Ang matandang si Bao Shan ay hindi rin nababahala sa tugon na ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ito. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at ang espasyo sa paligid niya ay dahan-daang nasira. Tila isang special na bilangguan ang nakapaligid sa matandang si Bao Shan. Ang mga lumang tuntunin ay nalalapat pa rin. Ang lahat ay hindi dapat mag-isip tungkol dito ng labis. Ngumiti ang matandang si Bao Shan pagkatapos gawin ito. Pagkatapos nito, tumayo siya sa entablado ng auction sa harapan, umubo, at sinabing, "Halos lahat ay nandito. Kung ganoon, hindi ako magsasabi ng hindi kailangan. Simulan na natin itong trade fair." Matapos tumunog ang huling pangungusap ng matandang si Bao Shan, lahat ng mga tingin sa loob ng malaking bulwagan ay agad na napunta sa kanya. May ilang pag-asam at pananabik na hindi malinaw na naroroon. Alam ng lahat na ang mga bagay na inaalok sa trade fair na ito ay hindi karaniwan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1395. Ang huling fragment ng mapa. Susunod, sisimulan nating i-auction ang unang bagay ng special trade fair na ito. Hinaplos ng kamay ng matandang lalaki na si Bao Shan ang bakanteng espasyo sa kanyang harapan mula sa loob ng kanyang distorted spatial wall. Isang pares ng makakapal na puting buto ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang mahinang tunog ng kidlat ng hangin ay ibinubugo mula sa sinaunang mga pakpak. Mga pakpak ng Demon Phoenix. Nagulat si Xiaoyan nang makita niya ang pares ng pamilyar na buto na ito. Agad namang naging kakaiba ang ekspresyon niya. Noon pa niya naririnig na ang Heaven Demon Phoenix Tribe ay lubos na pinahahalagahan ang mga bangkay at bloodline ng kanilang mga miyembro ng tribo. Ang sinumang maglakas loob na kumuha ng bangkay ay mapapaligiran at aatakehin ng tribo ng Heaven Demon Phoenix. Kaya naman, palagi siyang natatakot na ibunyag sa kanya ang Heaven Phoenix Wings. Sa hindi inaasahan, ang unang item na ibebenta sa special trade fair na ito ay ang mga pakpak na ito. Hihihi. Mukhang ang tribo ng Heaven Demon Phoenix ay nakatagpo ng maraming palihim na pag-atake, ngunit ito ay inaasahan. Ang katawan ng Heaven Demon Phoenix ay puno ng mga kayamanan. Hindi kakaiba para sa isang tao na puntiryahin sila. Natutuwa si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Malinaw din niyang alam na ang tanging auction hall na nang-ahas na harapin ang Demon Phoenix Wings ay ang special trade fair na ito. Mga pakpak ng Demon Phoenix, ang mga pakpak ng isang Heaven Demon Phoenix. Dapat malaman ng lahat ng naruroon kung gaano sila kabihirang. Kung sila ay magiging isang flying Dao skill, walang sino man sa parehong antas ang makakahabol sa iyo sa bilis. Kailangang pumatay ng iba o tumakas. Nakangiti ang matandang si Bao Shan habang nagsasalita. Ang kanyang mga salita ay malinaw na nagpapahiwatig na hindi siya natatakot na masaktan ang Heaven Demon Phoenix. Nais ng may-ari ng Demon Phoenix Wings na ito na palitan sila ng isang Tier 8 medicinal pill na nakaranas ng 4 na kulay na pill lightning. Pagkatapos ng aming pagsusuri, ang Demon Phoenix Wings ay nagkakahalaga ng ganito. Kaya, sino mang interesado ay maaaring magsimulang magbid. Ang malaking bulwagan ay muling bumagsak sa katahimikan matapos tumunog ang mga salita ng matandang si Bao Shan. Ipinag-cross ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Isinandal niya ang kanyang katawan sa sandalan at pinagmamasdan ang lahat ng buong interes.
Nasa kanya na ang isang pares ng Demon Phoenix Wings at natural na naiintindihan ang mga benepisyo. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanila, nakatakas si Xiaoyan mula sa mga kamay ng mga taong mas malakas kaysa sa kanya ng maraming beses. Gayunpaman, dahil angkinan na sila ni Xiaoyan, hindi niya itutuon ang kanyang atensyon sa kanila. Ang malaking bulwagan ay ganap na tahimik. Walang nagsalita, ngunit ang matandang si Bao Shan ay hindi nababalisa. Puno pa rin ng ngiti ang mukha niya. Ang katahimikang ito ay nagpatuloy ng humigit kumulang 5 minuto bago ang isang namamaos na boses sa wakas ay nagsabi. Gusto ko ito. Tumingin ang mga mata ni Xiaoyan sa direksyon kung saan nagmula ang boses. Nakita niya ang isang figure ng tao sa isang dawpang na random na naghagis ng bote ng jade patungo sa matandang si Bao Shan. Tinanggap ng matandang si Bao Shan ang bote ng jade. Binuksan niya ito at tinignan bago ngumiti. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid niya at nagtanong. Mayroon bang gustong mag-alok ng mas mataas na presyo kaysa dito? Tahimik ang paligid. Hindi ito nagulat sa matandang si Bao Shan. Ang orihinal na may-ari ng mga pakpak ng Demon Phoenix na ito ay isang 6-star daw Zun. Hindi naman masama na mapalitan ito ng 4 na kulay na pill lightning tier 8 medicinal pill. Walang sino man ang makikipagkumpetensya para dito na may mas mataas na presyo dahil hindi ito katumbas ng halaga. Napangiti ang matandang lalaki na si Bao Shan nang makita niyang walang bamuka ang kanilang mga bibig. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang mga pakpak ng Demon Phoenix sa kanyang harapan ay lumipad patungo sa taong nag-alok ng bid. Hinawakan ng bidder ang mga pakpak at inilagay sa kanyang storage ring. Napakasimple ng transaksyong ito. Magkasabay na magpapalitan ng mga kalakal ang magkabilang panig dahil ang mga bagay na ipinagpapalit nila ay lahat ay sobrang mahal. Iba ang lugar na ito kaysa sa isang ordinaryong auction. Maliban kung may espesyal na dahilan, karamihan sa mga tao ay pipiliin na sumuko kapag ang mga bagay na kanilang tinidor ay higit pa sa mga bagay na gusto nilang bilhin. Kung tutuusin, ang mga tao dito ay hindi mga sucker. Mahinang paliwanag ni Yao Lao. Tumanggaw si Xiaoyan. Malamang na ang isang tao ay makakahanap ng 12 ng mga tao dito na maaaring kumuha ng isang bagay na higit pa sa isang 4 na kulay na pill lightning tier 8 na medicinal pill. Gayunpaman, isang tao lamang ang nag-alok ng bid kanina. Ito ay bahagyang dahil ang pang-akit ng mga pakpak ng Demon Phoenix na ito ay hindi sapat, ngunit ipinahiwatig din ito ang katahimikan ng mga taong ito. Hahaha. Ang pangalawang item na isusubasta natin ngayon. Ngumiti ang matandang si Bao Shan matapos matagumpay na makumplito ang unang transaksyon. Ang isa pang bagay ay muling kumislap at lumitaw sa kanyang harapan. Nakapagtataka, ito ay isang maputlang gintong balumbon. King Kong Glass Body, Tian Class Low Level Dao Skill. Ang Dao Skill na ito ay nilikha ni Saint Leo Li 1,000 taon na ang nakalilipas. Kung ang isang tao ay nagsasanay sa Dao skill na ito hanggang sa kasukdulan nito, ang katawan ng isang tao ay lilito na hindi masisira tulad ng metal, ang suntok ng isa ay maaaring gumuho sa langit, at ang kanyang mga paa ay maaaring pumutok sa lupa. Ito ay isang uri ng makapangyarihang Dao skill na pinagsasama ang parehong opensa. Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang pagpapakilala ng matandang si Bao Shan. Ang King Kong Glass Body na ito ay tila isang paraan para sanayin ang pisikal na katawan ng isang tao. Malamang na napakalakas nito upang maabot ang klase ng Tian. Nais ng may-ari ng Dao skill na ito na palitan ito ng Tian Class Low Level Water Affinity Chi Method. Siyempre, ayos lang din kung umiinom ng mga gamot na may katumbas na halaga. Nakangiti ang matandang si Bao Shan habang nagsasalita. Napakaraming tao na naruroon sa malaking bulwagan na ito ay medyo interesado sa Dao skill na ito. Kaya naman, may nagtapon ng maputlang asol na scroll matapos magsalita ang matandang lalaki na si Bao Shan. Sa wakas ay dama po ang scroll sa mga kamay ng matandang si Bao Shan. Tinanggap ng matandang si Bao Shan ang scroll. Binuksan niya ito at sinipat. Pagkatapos nito, iniangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid niya. Bago pa siya makapagsalita, binato siya ng 2 pang scroll. Wala pang 2 minuto, 4 na scroll ang lumitaw sa mga kamay ng matandang si Bao Shan.
May 4 na tao ang interesado sa King Kong glass body na ito. Hindi sinasadyang napabuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso habang tinitingnan ang scroll sa mga kamay ng matandang si Bao Shan. Ang 4 na scroll ay Tian Class Low-Grade Chi Methods. Ilang sandali lang ngunit maraming Tian Class Chi Methods, na napakabihirang sa labas ng mundo, ay lumitaw. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang maging si Xiaoyan ay hindi sinasadyang bumantong hininga sa kanyang puso. Sa katunayan, ang isang tao ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga bagay sa isang tiyak na antas. Noon, nakipaglaban siya sa isang buhay at kamatayan na labanan bago siya sa kabutihang palad ay nakakuha ng isang Tian Class low-level na Dao skill. Walang ibang sumali sa bid pagkatapos na itapon ang 4 na scroll. Binuksan ng matandang lalaki na si Bao Shan ang bawat isa sa 4 na scroll at maingat na binasa ang mga ito. Ilang sandali pa, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Muli silang binuksan pagkaraan ng 1 minuto. Pinitik niya ang kanyang daliri at 3 sa mga scroll na nasa kamay niya ay binalik sa mga may-ari nito. Tumawa siya. Pagkatapos tingnan ng may-ari ng Dao skill ang mga alok, isang conclusion ang naabot para sa transaksyong ito. Kumilat ang kanyang manggas habang nagsasalita. Ang kulay gintong Dao Chi scroll sa kanyang harapan ay lumipad sa likod ng bulwagan. Kasunod nito, dama po ito sa mga kamay ng isang taong nakasuot ng itim. Ang scroll na ito ay inilagay sa storage ring ng taong iyon sa isang kisap mata. Ang 3 iba pa ay nagpakawala ng mahinang hindi nasisiyahang ngumuso ng hindi napili ang Chi methods na inaalok nila. Malinaw na masama ang loob nila. Ang matandang si Bao Shan ay kumilos na parang hindi niya narinig ang mga boses na ito. Ipinagpatuloy niya ang pagsasagawa ng trade fair. Ang mga bagay na lumitaw sa kasunod na mga kalakalan ay naging mas nakasisilaw. Mula sa Dao skills hanggang Chi methods, mula sa mga medicinal pill hanggang sa magagandang likas na kayamanan, mula sa mga sandata hanggang sa mga medicinal cauldrons. Bawat item na inilabas ay makakapukaw ng kaguluhan sa labas ng mundo, ngunit hindi ito nakakagulat dito. Bagamat bihira ang mga na-auction na bagay na ito, hindi nagbid si Xiaoyan para sa kanila. Hindi siya nagbid para sa anumang bagay maliban sa isang poison book na tinatawag na Sky Quiet Poison Code. Gumamit siya ng 2 kulay na pill Lightning Tier 8 medicinal pill para bilhin ang libro para sa Little Fairy Doctor. Isang dahilan kung bakit hindi siya nagbid para sa higit pang mga item ay dahil ang mga item na hiniling ng kabilang partido ay medyo malupit. Ang isa pang dahilan ay hindi niya kailangan ang mga bagay na ito sa kanyang puso. Ang tinatawag na Sky Quiet Poison Code ay nilikha ng isang elite na Dao Sheng na tinawag na Saint Sky Quiet Poison libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang elite na si Dao Sheng na ito ay mahilig gumamit ng lason sa buong buhay niya. Kaya naman, nag-iwan siya ng isang balumbon na naglalaman ng mga pamamaraan ng pagpipino ng iba't ibang mahiwagang lason. Ang ilan sa mga nakamamatay na lason ay maaaring maging sanhi ng maging isang elite na Dao Zone na maging miserable. Bagamat ang aklat na ito ay nagtataglay ng isang mahusay na kapangyarihan, kinakailangan ang isa na magsaliksik ng mga lason noon at sa halip ay hindi karaniwan. Kung hindi magiging posible para kay Xiaoyan na bilhin ito ng ganoon kadali. Bagamat walang binili si Xiaoyan para sa kanyang sarili, ang mga nakalilitong bagay na isino-auction ay nagbukas ng mga mata ni Xiaoyan. Sa sandaling ito lamang niya naunawaan kung bakit napakaraming nangungunang eksperto ang sumugod sa special trade fair na ito. Ang mga bagay na kinakalakal dito ay napakabihirang. Habang matagumpay na napalitan ang isang pambihirang bagay, ang kapaligiran sa malaking bulwagan ay naging mas mainit. Nag-iinit na mga mata ang lumabas mula sa maraming dawpang. Mataman nilang tinitigan ang matandang si Bao Shan sa gitna ng bulwagan. Gayunpaman, ang dahilan ng pagsimangot ni Xiaoyan ay ang fragment ng mapa na nauugnay sa Purifying Demon Lotus Flame ay hindi pa lumilitaw. Susunod, sisimulan nating i-auction ang pangalawa hanggang sa huling item ng trade fair na ito. Ang matandang lalaki na si Bao Shan, na matagumpay na nakipagpalit ng isang bagay sa mataas na presyo, ay inangat ang kanyang ulo at nagpakita ng labis na masayang mukha. Ngumiti siya at ikinuyom ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang madilaw na sinaunang balat sa kanyang kamay. Si Xiaoyan,
na medyo naiinip sa kanyang puso, ay biglang inangat ang kanyang ulo nang lumitaw ang sinaunang balat na ito. Tinitigan niya ang sinaunang piraso ng mapa habang ang kanyang paghinga sa loob ng dawpang ay naging mas magaspang at bumibigat. Ang mapa na ito ay isang bagay na pamilyar sa kanya dahil hinahanap sila ni Xiaoyan sa loob ng mahigit isang dekada. Hahaha. Ito ay isang fragment lamang ng mapa. Walang espesyal na enerhiya dito. Gayunpaman, pagkatapos itong pag-aralan, napagpasyahan namin na ang fragment ng mapa na ito ay may kaugnayan sa maalamat na Purifying Demon Lotus Flame. Tinaas ng matandang lalaki na si Bao Shan ang lumang balat gamit ang kanyang kamay. Ang lahat ng mga mata sa loob ng malaking bulwagan ay natipon sa sinaunang piraso ng mapa matapos umalangaw-ngaw ang mga salita ng matandang si Bao Shan. Ang Purifying Demon Lotus Flame ay ikatlo sa rangkang ng Heavenly Flame. Ang ganitong uri ng Heavenly Flame, na tila umiiral lamang sa mga alamat, ay isang bagay na kahit isang tulad ni Yao Lao ay hindi pa nakikita ng personal. Lahat ng naruroon ay malinaw na alam ang lakas ng nangungunang tatlong Heavenly Flames. Sila ay isang tunay na puwersa na maaaring sirain ang mundo at wala na sa kontrol ng mga tao. Ang sinumang makakakuha at makontrol ang Heavenly Flame na ito ay makakahanap ng napakakaunting mga kalaban sa loob ng kontinente ng Daoqi. Ito ay dahil ang Heavenly Flame na ito ay kumakatawan sa isang matinding mapanirang puwersa.